Nagbabala ang Department of Agriculture laban sa mga mananamantala sa presyo ng mga Noche Buena item. Giit ng ahensya, hindi dapat lumagpas sa 10% ang taas ng presyo ng mga paghanda sa Noche Buena gaya ng manok, karne ng baboy, gulay at iba pa. Maaari raw itong ituring na profiteering ang labis na taas presyo sa mga produkto na may parusang multa na mula 5,000 hanggang 2 milyong piso. Payo naman ng DA sa publiko, pwedeng mamili sa Kadiwa Center kung saan mas mababa ang presyo ng mga bilihin. Busy sa kani-kanilang holiday activities nitong weekend sina ex-PBB housemates at Sparkle besties, Shuve Etrata at Ashley Ortega. Christmas feels ang ipinaramdam ni Ashley sa kanyang outreach activity sa San Mateo, Rizal. Pinangunahan niya ang gift-giving program ng isang ministry nitong weekend. Nasa 300 bata ang lumahok sa activity. Game rin si Ashley na nakipag-groupie with kids. Mainit naman ang pagtanggap ng fans kina Shuvi at sa kanyang TDH na si Anthony Constantino sa Takurong Sultan Kudarat. Naroon sina Shuvi at Anthony para sa isang Christmas event. Pinasaya nila ang mga kapuso na dumalo sa event. Game rin silang nakipag-meet and greet at pa-picture sa fans. Napuno ng excitement at pagmamahal ang grand fan meet ni Asia's multimedia star Alden Richards para sa kanyang 15th anniversary sa showbiz nitong weekend. Ang latest hatid ni Athena Imperial. 2 oras bago ang grand fan meet ni Alden Richards, nakapila na sa multipurpose complex ng Santa Rosa, Laguna ang fans ng Asia's multimedia star. Mahal na mahal niya po ang Santa Rosa. Kasi po every sikhayan po, every year nandito po siya para suportahan ang lungsod ng Santa Rosa! Ano yung pinaka-gusto niyong characteristic niya? Mabait po. Tsaka pogi, ano po siya, humble. Gentleman. Yes, like, Sulit ang pagpunta ng fans na ang ilan bumiyahe pa mula sa malalayong lugar. Dahil opening number pa lang, pasabog na. Tumagos din sa puso ng mga manonood ang duet ni Alden at ng amang si Richard Fulkerson Sr. Present, sina Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia, at View Philippines Head of Content, Garlic Garcia. May pabaon pa si Alden na side photos at cash prizes para sa fans. I try to be the best version of myself every day for these people who look up to me. And I think yun yung reason kung bakit din ako nandito sa industriya, why I strive harder to give them quality projects and on and off cam. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula sa Miyerkules, December 17, 2025 hanggang January 4, 2026, ipatutupad ang tinapyasang surge pricing sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Sa ilalim ng Memorandum 2025-056 ng LTFRB, pansamantalang adjustment ito tuwing peak hours at iba pang oras na in-demand ang TNVS ngayong holiday season. Hakbang daw ito ng LTFRB matapos makatanggap daw ng mga reklamo mula sa mga pasahero kung paano kinocompute ang surge pricing. Hindi dapat lalagpas ang surge pricing sa B+ si TNVS Fare Matrix, B para sa per kilometer rate at C para sa per minute travel time. Halimbawa, hindi raw dapat mahigit sa 95 pesos ang pamasahe sa sedan kung ang biyahe ay nasa 5 kilometro at nasa 10 minuto base sa basic computation sa Matrix. Inutusan na rin ng LTFRB ang TNCs at TNVS operators na ayusin ang kanilang fare algorithms bago ang pagpapatupad ng adjustment. Ikinababahala naman niya ng TNVS Community Philippines dahil maapektuhan daw ang kita ng mga driver. Balita abroad, ligtas ang mahigit 200 Pinoy malapit sa Thailand-Cambodia border sa gitna ng gulo roon, ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Kakdak, ang mga naturang Pinoy ay nasa evacuation sites o tumutuloy sa mga ligtas na tirahan. Patuloy rin daw na nakikipag-ugnayan ng DMW sa mga otoridad sa Thailand at Cambodia kaugnay sa sitwasyon doon. Sa kabila ng anunsyo ni US President Donald Trump na nagkasundong mag-ceasefire ang dalawang panig,
Sinabi ng Thailand na patuloy silang makikipaglaban hanggat hindi nawawala ang banta sa kanilang bansa. Sabi naman ng Cambodia, nakipag-usap sila kay Trump at sa Thailand para sa panibagong ceasefire. Ayon sa Thailand, nasa 22 o 26 ang patay at 258,000 ang nawalan ng tirahan sa kanilang lugar dahil sa gulo sa border. Sa Cambodia naman, 11 ang patay at mahigit 394,000 ang apektado. Ang gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay nagugat sa matagal nang pinagagawang teritoryo sa kanilang border. 10 days na lang, Pasko na! May kanya-kanyang Christmas paandar sa ilang probinsya. Sa Isulan, Sultan Kudarat, mala fairy tale ang tema ng binuksang Christmas village roon. Sentro ng atraksyon ang giant Christmas tree doon na tadtad ng mga makukulay na dekorasyong mga bulaklak at paru-paro. Sa paligid naman ng Christmas tree, tampok ang iba't ibang kulay ng tulips. Kung mapagod man sa pagpapapicture, may pwesto rin para sa mga gustong magpahinga at kumain. Ayon sa LGU, ang Fairyland Christmas Village ay patunay na ang bayan ay lugar din ng saya at pagkakaisa ngayong Pasko. Hindi naman alintana ang mahinang pag-ulan sa Cabarogis, Quirino para sa binuksang Christmas Village roon. Bida riyan ng iba't ibang giant parol na gawa sa sari-saring recycled at indigenous materials. Ayon sa City Tourism Office, layo ng kompetisyon na mas maipakita ang pagiging malikhain ng mga Pinoy sa pamamagitan ng paggamit ng mga katutubo at lokal na materyales. Mainit na balita, humarap sa Independent Commission for Infrastructure si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Humiling siya ng executive session. Isa si Briones sa mga mambabatas na idinawit ng mag-asawang Diskaya kaugnay sa issue ng kickbacks sa flood control projects. Giit ng kanyang abogado na si Attorney Winston Hines, voluntaryo ang pagharap ng kanyang kliyente sa komisyon. Wala umunong kinalaman sa flood control projects ang kanyang kliyente. Humiling daw sila ng executive session para maprotektahan ang anilay confidential at highly sensitive na impormasyon na sasabihin ng mambabatas sa komisyon. Samantala, ngayon na ang huling araw ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang ICI Commissioner. Matatanda ang nagbitiw sa pwesto si Singson dahil sa kanyang kalusugan at dahil naniniwala siyang nagawa na niya ang tungkulin sa ICI. May naghahanap pa ba ng palaro riyan para sa Christmas o year-end parties? It's time to bring back some classics gaya nitong malakas na boses at pakiramdaman lang ang puhunan. Who let the cats and pigs and dogs out? Ang isang pickleball club kasi sa Valencia, Bukidnon ay para bang veterinary office o kaya zoo. Naglaro kasi ang pickleball players ng animal sounds. Sa huli, nanaig ang aw-aw laban sa oink-oink at meow-meow. Nahanap ng asosasyon ang isa't isa. Panalo rin ang video nila na mahigit 650,000 na ang views. Trending! Ay, okay yan. Aliw. Gawin natin yan. Oo nga.